Dali. Wait. Dali, ano ka lang yung ano. At ako'y naiinitan. Yan. Kasi kapag dito siya, baka naman, lipat ko lang yung aking. Oh. Yan. Okay. Yan. Ilipat ko lang yung aking electric fan sa mas medyo malayo, no? Yan. Okay. Dali guys ha. Wait lang po. Ang sakit naman ng agat ng ng ant. Grabe, sakit mga agat ng langgam. Walang hiya. Dali guys. Baguhin ko lang yung setting. Okay. Yan. Okay. Yan. Okay. Yan. So, ang ating pong topic ngayon mga kaibigan ay babalina. Siniraan na naman ang admin. Yan. So, ito na naman po ang ginawa ni Babalina, no? Siniraan na naman po niya ang admin. Yan. Ganyan po si Babalina. Yan. So, titignan po natin mga kaibigan na kung ano po yung paninira ni Babalina sa admin. Yan. Okay. Grabe talaga itong si Babalina, no? Yan. Babalina, siniraan na naman ang admin sa Malaysia. Yan. Ano nga natin yung sandali. Ano ko lang yung title. Dali, ano ko lang sa group. Share lang natin sa group. Para may manood. Okay. Yan. Okay. Yan. So, okay na po, no? Yan. Okay. Yan. So, hello mga kaibigan, no? Okay po ba yung ating audio? Check lang natin yung ating audio, kung okay ba. Check ko lang audio ko, guys, kung okay ba. Yan. Okay. Audio. Yan. So, okay na po, no? Yan. Okay ng audio. Yan. So, hello mga kaibigan, no? Okay po ba yung ating audio? Let's check lang natin yung ating audio. So, okay na ang ating audio. Yan. Okay. Check
lang audio ko guys. Okay ba? So, okay na pong audio natin guys, no? Yan, start na tayo. Ayan nga po mga kaibigan, no? Ito po muli si Admin Rich, komentarista, at ngayon po ay ang ating pong topic ay tungkol nga po dito, no? Babalina, siniraan na naman ang admin. So, meron po tayong mga papakitang video para malaman po natin kung ano yung paninira na ginawa ni Babalina. At kukontrahin po natin mga kaibigan, no? Sabi ko nga, ang aking tagline, fight fake news, expose the truth, no? Fight disinformation. So, atin pong kukontrahin mga kaibigan, itong pinapakalat, no, ni Babalina na meron daw, papanood muna natin, no, para malaman nyo kung ano ba yung sinasabi ko tungkol dito sa sinasabi ni Babalina, no? So, papanood ko muna sa inyo guys, no, para makita ninyo. Okay. So, panood ko muna. Okay. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinagastusan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Masakit man aminin, yan ang katotohanan kung sana, katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't ibang investment ng high-tech. Nakita naman. Yeah, okay. Tapos na, no? So, yan mga kaibigan. Ulitin natin muna doon sa unang part. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinagastusan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama. Inubos, sandali natin. So, ang kiniklaim po niya, sayang daw ang bilyon-bilyon inubos sa ayuda. Okay, so unahin natin na sayang ang bilyon-bilyon inubos sa ayuda. Okay. Balikan natin ang panahon ni dating Pangulong Duterte. Okay, no? Kasi ano siya, maka-Duterte siya. Galit siya sa kapatid niya, no? Dahil ang kapatid niya ay ginagawa ang tama. Kaya galit siya. Okay. So, inubos daw sa ayuda, bilyon-bilyon, no? Okay. Titingnan natin mga kaibigan. Ngayon sa panahon ni PBBM, kitang-kita na yung pera ng bayan, yung taxes ng bayan ay nagagamit sa tama. Unang-una, sabi ko nga palagi sa aking vlog, mas pipiliin ko na mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. In fact, mga kaibigan, minsan lang naman makinabang ang sambayan ng Pilipino sa sariling taxes, di ba? Kasi sa totoo lang, for the past years, ang nakikinabang sa taxes ng taong bayan ay ang mga politiko. Inlalagay sa kanilang mga bulsa. Kaya kung sinasabi nitong si Amy na inubos ng administrasyong ito ang bilyon-bilyon at inilagay sa ayuda, aba, papalakpak ako dyan. Papalakpakan ko talaga ang administrasyon. Dahil mga kaibigan, totoo naman na talagang ang bilyon-bilyon, napakarami, bilyones ang naubos mga kaibigan para sa pamimigay ng ayuda. Pero, sino ba ang inayudahan? Unang-una, ang inayudahan, mga farmers. Mga farmers na kailangan ng tulong. At dahil sa pag-aayuda ng ating Pangulo sa mga farmers,
Nagbunsod ito ng napakalaking ani. Nagtagumpay ang ani ng ating mga magsasaka at ito ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon na tayo ngayon ng 20 pesos na bigas. So, mabalik tayo kay Aimee. Kung ang pamimigay na yan ng ayuda ng ating Pangulo ang magbubunsod para makaahon sa hirap ang mga mamamayang Pilipino, aba mas gugustuhin ko pa yan kaysa sa dating administrasyon ng dating Pangulong Duterte na mas maraming ayuda ang inilagay sa bulsa. Ninakaw ng mga tsekwa na katulad na lang ng mga Parmali at ninakaw ng mga government officials, nilagay lang sa kanilang mga bulsa. Mas gugustuhin ko na itong sinasabi mo ngayon na inubos ang bilyon-bilyon inilagay sa ayuda. Mas gugustuhin ko na yan. Kasi sa totoo lang sabi ko nga kanina, minsan lang ang mga kababayan natin na mag-benefit sa kanilang taxes. Ngayon lang yan nangyari sa panahon ng ating Pangulong BBM. Kaya kung sasabihin mo yan, Aimee, aba, mas maganda yan kesa naman sa ninanakaw ang pera katulad sa nagdaang administrasyon. Ganon kasimple, mga kaibigan. Ganon lang kasimple. Pangalawa, yung sinasabi ni Aimee dito. Inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Okay. Sa tingin ko, dapat ka na talaga magpalit ng iyong apelyido. Dahil unang-una sa lahat, ay hindi mo naman iginagalang ang iyong apelyido. Unang-una sa lahat, yung tao na sinamahan mo, yung tao na kinakampihan mo, ay walang iba lang naman, kundi yan lang naman ang tao na nagsabi na ang iyong tatay ay huhukayin at ipapatapon lang naman sa West Philippine Sea. At yan lang naman din ang nagbanta na ipapatsugi ang iyong kapatid na bunso sa'yo, ang iyong kapatid, at papatsugi ang iyong sister-in-law at ang iyong pinsang buo na speaker. Yan lang naman, sinamahan mong tao ay yung tao na nagbanta sa buhay ng 3 mong matuturing natin na relatives. Yung isa kapatid, yung isa pinsang buo, yung isa hipag. Pero sinamahan mo yung tao na talagang nagbanta sa buhay ng kapatid mo. Sinamahan mo talaga yung tao na nagbanta na ipapahukay ang bangkay ng tatay mo at papatapon sa West Philippine Sea. So, anong klase kang kapatid? Nagre-reflect dyan ang iyong pagkatao kung sino ka talaga. Okay? Diba? So, tuloy natin. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslo. Hindi problema ang nakaupo. Ang problema dito ay kayo na hindi nagpapasakop sa gobyerno. Ang problema dito, ang mga Duterte na walang ginawa kundi i-divide ang ating bansa sa pamagitan ng pagrarally, rally dito, rally doon, paninirang puri dito, paninirang puri doon, dinagdagan mo pa. Hindi problema ang administrasyong ito. Hindi problema ang Romualdez, ang Araneta. Ang problema ay ikaw. Dahil ikaw, isa ka sa nagdala ng kaguluhan sa bansang ito. Instead na i-unite ang ating bansa tapos ng eleksyon, pero heto kayo, nanggugulo. Heto kayo, naninira sa ating gobyerno. Senador ka ng Pilipinas, nasa gobyerno ka, supposed to be dapat ay sinusuportahan mo ang ating gobyerno. Pero nandyan ka at naninira. Mamaya mga kaibigan,
i-expose natin ang dahilan ng paninira ni Amy, no? I-expose natin mamaya. Okay, tuloy natin na. Romualdez po yun at Araneta, sila yung Lulong at Lalay. Masakit man. Romualdez daw at Araneta, sila daw yung Lulong at saka Lalay. Kung titingnan natin, sino ba yung tunay na lulong? Diba kayo? Lulong kayo sa inyong ambisyon sa kapangyarihan para sa 2028. Lulong ka, Amy, sa iyong ambisyon at sa iyong inggit. Lulong na lulong ka sa iyong inggit sa iyong kapatid. Kaya ka ganyan at kaya nagbibiter ka. Nag-aampalaya ka dahil sa pagiging lulong sa pagkainggit sa iyong kapatid at sa iyong sister-in-law at sa iyong pinsan. Siguro akala mo, ay, ako ang kapatid, ako ang magiging malapit, no, sa aking kapatid. Kaso ang nangyari, si Martin Romualdez, si Speaker Martin, ang naging malapit. Paano naman kasi, Amy, hindi mo tinake yung opportunity bilang kapatid ng iyong Pangulo. Hindi mo tinake yung opportunity na yun bang supportahan mo ang kapatid mo at ipakita mo sa kapatid mo ang iyong todo na pagsuporta sa kanya. Baka ikaw pa ang maging Senate President. Diba? Kasi number 1 supporter ka ng kapatid mo. Kaso ang ginawa mo pag-upo ng Pangulo sa SONA pa nga lang tinira mo na Tinira mo na siya sa SONA pa lang. Sinabihan mo na kagad na ang bait-bait ng Pangulo, dapat